Dini-deny. Kasi actually, ang nangyari kasi, di ba may fight-flight tayo na sinasabi? Or meron bago, it's called freeze. Sobrang trauma, kinailangan ko ma-rehab. It's because of post-traumatic stress disorder. Ito po si Rose, isang licensed counselor at gusto ko pong ipaliwanag dito sana ang na-experience ni Claudine Barreto na sinasabi na PTSD or Post-Traumatic Syndrome Disorder. Ano nga ba ang Post-Traumatic Syndrome Disorder? Lahat po tayo after a crisis or trauma, nakaka-experience po tayo ng mga hindi magandang reactions sa ating mga katawan gaya ng alam natin na nagkaroon ng trauma si Claudine Barreto noong panahon na nawala si Rico yan. Malaking dagok ito sa kanyang buhay at probably meron pang mga nakaraan si Claudine nung mga childhood experiences niya na nag-cause sa kanya ng mga trauma. Nangyari sa atin or when we experience disasters or traumatic experiences sa ating buhay, usually ang katawan natin ay may kakayanan para mag-cope up dun sa mga disasters or experiences na yon. And normal na nagiging respond ng ating katawan ay yung fight, flight, or freeze. So ano ba itong mga fight, flight, or freeze? Alam niyo ba na kapag tayo naka-experience ng disaster or trauma, may mga normal lang sa katawan natin na ma-experience ang mga ito. Shock, fear, grief, shame, feeling helpless, feeling numb, or sadness. Yan yung mga emotional reactions ng katawan natin kapag tayo ay naka-experience ng trauma or disaster. Or kapag tayo naka-experience ng hindi magandang pangyayari gaya ng disaster, like losing a loved one, gaya ng nangyari siguro kay Claudine Barreto nung nawala, no? Nang biglaan si Rico yan. Physically naman, ano ang na-experience natin kapag nangyari ang hindi magandang pangyayari? We experience tension, fatigue, edginess, insomnia, bodily aches, pains, dali tayong mabigla, and racing heartbeat. So, sabi nila, mga normal experiences daw yan. Sa mga interpersonal naman, ang mga usually na-experience natin na normal reactions to disaster ay conflict, distrust, nawawalan ng tiwala, no, sa ibang tao, withdrawal, no, ayaw makipagsalamuha, work, school problems, no, mga kabataan na usually ay nawawalan ng ganang mag-aral or yung mga adult naman ay nawawalan ng ganang magtrabaho. Irritability, madaling magalit, loss of intimacy, ayaw magkaroon ng intimate relationship, feeling rejected, feeling nila nire-reject sila lagi ng ibang tao, feeling abandoned, no? And of course, cognitively, nagkakaroon ng confusion, indecisiveness, worry, shortened attention span, and trouble concentrating. So I repeat po, itong mga reactions na ito ay normal sa mga taong nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa kanilang buhay, katulad ng mga crisis or disaster. Pero hindi po lahat ng mga naka-experience ng disaster or hindi magandang pangyayari sa buhay nila ay nagkakaroon po ng post-traumatic stress disorder. Kapag po ito ay naagapan, nagkaroon po ng psychological first aid or intervention ng mga expert, pwede po itong hindi maging post-traumatic stress disorder or PTSD. Ito po ay kusang mawawala kapag ito ay naagapan kaagad sa pamamagitan ng pagkikipag-usap sa mga eksperto tulad ng psychiatrists, psychologists, at counselors. Ano naman po kaya yung mga hindi normal or yung tinatawag nating problematic stress reactions? Ito ay katulad ng flashbacks, no, paulit-ulit na bumabalik sa isipan ng tao ang mga nangyari, terrifying nightmares, repetitive automatic reenactment, intense memories, and panic. Ito yung ulit-ulit na sa ating utak ay parang nangyayari yung mga hindi magandang nangyari o yung disaster na yun sa ating panaginip, sa ating isip, paulit-ulit nagpa-flashback, no? At yung tinatawag nating hyper-arousal, ito yung panic, terrifying nightmares, difficulty of avoiding violent tendencies, nagwawala na, rage, intensive startle response, palaging nabibigla, okay, intensive, no, yung palaging nabibigla, no, palaging kinakabahan, na wala namang dahilan,
no, and extreme agitation. Pwede pong makaranas ang tao na may problematic stress reactions na ng delusions, hallucinations, bizarre thoughts and images. Okay, meron din siya, pwede din po siya magkaroon ng severe depression, debilitating anxiety, ibig sabihin yung parang hindi niya na magawa yung kanyang mga normal na gawain araw-araw because of anxiety or fear na wala naman siya dapat ikatakot. Problematic substance abuse, pwede po yan. Or pwedeng maging manhid ang tao at wala nang pakiramdam. Ito po yung mga problematic stress reactions na pwedeng ma-experience ng tao after a disaster kung hindi ka agad ito naagapan or kung hindi ka agad ito natulungan ng isang eksperto. Po ng disaster or hindi magandang pangyayari sa buhay natin, the individual cannot be fully diagnosed with ASD. Hindi mo na po siya pwedeng i-diagnose na may ASD siya until at least 3 days after the traumatic event. Okay, sabi ko nga kanina, may mga mararamdaman yung tao na normal lang na nararamdaman natin, na sinabi ko kanina, yung mga normal reactions na it will last for 3 days. And hindi mo na siya magiging ASD. Disaster-affected individuals may meet full criteria of ASD. However, symptoms might diminish or disappear during the month. Okay? Pwedeng mawala. Okay? Kapag may ASD na siya, ang symptoms ay pwedeng mawala during the month. Ang ASD is considered a transient or fleeting reaction. No? And many may diagnose with ASD. Hindi lahat po ng may ASD ay ma-develop into PTSD. It is possible for ASD to progress to PTSD after a month. No? So after a month pa lang pwedeng maging PTSD ang ASD kung walang interventions or ng expert ang magaganap. Kung may intervention po from a mental health practitioner, ang ASD may resolve in 2 to 4 weeks. After 1 month or 4 weeks, na wala pa ring intervention na naganap galing sa mga eksperto or mental health experts, then the ASD may lead to post-traumatic stress disorder. So ayun po, no, let us assume that Claudine Barreto experienced a trauma nung nakaraan. Maybe ito yung nangyari sa kanya nung namatay si Ricoyan, o yung mga pangyayari pa sa kanya nung sa kanyang kabataan. Normal lang po kapag may trauma po or disaster ay nakaka-experience po tayo ng mga reactions sa ating mga katawan katulad ng nabanggit ko kanina. It will after 3 days po, at kapag tayo ay may mga tumulong po sa atin na eksperto, kaya po nagkakaroon ng psychological first aid usually kapag may mga disasters, no, para maiwasan po na ang mga normal reactions ay maging problematic reactions o tinatawag nating acute stress disorder. Ang acute stress disorder man po ay naglalas into 1 month at dapat po ay magkaroon po ng intervention, no, na mas malalim na intervention from psychologist, psychiatrist, or counselor para po ito ay hindi maging post-traumatic stress disorder. So, ayan po, sana po may natutunan po kayo sa aking video ngayon. Paki-like, share, and subscribe na lang tayo. Thank you for watching. Time na yon, mayroon pa ring stigma about depression and seeing a psychiatrist. Kasi I think kami pa yata ng asawa ko nun, nung sinabi ko kay Tito Ricky yun at inilabas niya.